Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ito po ang day 3 ng aking documentary sa aking buhay bilang isang mangangaral na magandang balita. Last video ko po sa day 2, ipinahayag ko doon yung kung paano ba ako naging isang Kristiyano. Ngayon naman nais kong ibahagi sa inyo kung paano ko ba nakilala ang ating Panginoon sa buhay ko. Dahil hindi naman porke na tayo mga Kristiyano na ganap na talaga yung pagtanggap natin sa ating Panginoon. Ang ibig ko sabihin, nung bata kasi ako, simula nung ako'y maging Kristiyano, nung pinadala na ako ng aking mga magulang doon sa aking lola, automatically talaga doon na ako nagsimba bilang isang Kristiyano. Pero hindi pa rin nawala sa aking isipan yung pagiging isang espiritista. Kung ano ba yung nakagisnahan kong buhay noon bilang mga espiritista, ganun pa rin hanggang sa paglaki ko. Pero namuhay ako bilang isang mananampalataya, pero hindi ko maituturing ang sarili ko na isang mananampalataya dahil wala naman talaga akong personal na relationship sa Panginoon. Sa buong buhay ko, sa ginugol ko, sa pagdalo sa gawain sa simbahan, hindi ko matandaan na kung kailan ako nagbasa ng Biblia, hindi ko natandaan kung kailan ako nagdasal sa Panginoon, pero nagsisimba lang ako, pero hindi ako nagdarasal, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Wala akong ka-interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Andun lang ako. Nasa labas lang habang nagpipreach yung pastor. Andun lang ako sa labas habang nakikinig. Hinihintay lang matapos talaga yung preaching ng pastor. Pagkatapos ng preaching, sabay alis na rin. So, nung time na yun kasi, lumipas yung mahabang panahon na hindi ako tumatawag sa Panginoon, na para bang ang alam ko lang ay Kristiyano ako na may tuturing, pero hindi ko pala alam na ang tunay na Kristiyano yung talagang tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kasi yung time na yun talaga, wala talaga akong personal na relationship sa ating Panginoon. Ang alam ko lang, Kristiyano talaga ako, nagsisimba, na hindi mo na kailangan ng magdasal, hindi mo kailangan ng magbasa ng Bible. Wala akong idea patungkol sa salita ng Diyos. Wala rin akong alam patungkol sa Biblia. Basta ang alam ko lang para sa akin noon, nagsisimba ako, Kristiyano na ako. Yun lang ang tanging alam ko noon. Pero one day, binago ako ng ating Panginoon. Nung time na yun na, ang nangyari kasi, na pinalabas sa loob ng simbahan yung The Passion of Christ. So ako naman, nasa labas ako ng simbahan. Naririnig ko, nag-iiyakan ng mga tao, habang pinapanood nila yung The Passion of Christ. Tapos, na-curious ako. So, ginawa ko, pumasok ako sa loob ng simbahan. So, pagpasok ko doon, nagtaka ako ba't sila umiyak. So, nakita ko yung Passion of Christ na ipinapako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos, sinabi ko sa kanya, habang tinitignan ko yung monitor, sabi ko sa kanya, kilala kita, alam kong ikaw si Kristo. Alam kong ikaw ang Panginoong Jesucristo, pero wala akong pakialam sa iyo kung ikaw man ay napako sa krus. Sabi ko sa kanya, hinamak kong Panginoong Jesucristo kasi nga wala naman akong pananampalataya talaga na may tuturing sa kanya. Kahit relasyon, wala akong may tuturing sa kanya. Ni pagtawag, wala rin akong pagtawag sa kanya. Kaya nung pagkatapos kong hinamak siya, lumabas ako ng simbahan. Yun, hinintay ko lang matapos yung service. Tapos pagdating ng gabi, para bang may kakaibang nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag na kung saan may boses na akong naririnig na sinasabi sa akin na magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sabi niya sa akin, paulit-ulit yun. Pero habang sinasabi niya yun, parang gusto ko nang umiyak nang hindi ko maunawaan yung nararamdaman ko sa puso ko. Na anong dapat kong ipagsisi gayong hindi naman ako nagdarasal sa buong buhay ko. Hindi ko rin alam kung paano ako magdarasal. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong pagsisihan dahil hindi ko pa alam kung anong kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero ginawa ko pa rin sa harapan ng ating Panginoon dahil yun ang paulit-ulit na binabanggit ng Holy Spirit na hindi ko alam na Holy Spirit na pala yung nangungusap sa akin nung gabi na iyon na ang sabi niya sa akin dapat mong pagsisihan ng iyong mga kasalanan. So ako naman, buong gabi hanggang sa madaling araw, umiiyak ako sa harapan ng ating Panginoon na 3 bagay ang hiniling ko sa Kanya na hindi ko pa alam kung paano ko magdasal sa harapan niya kasi sabi ko sa kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tapos yung ikalawa naman, Panginoon, nais kita makilala sa buhay ko.
At yung ikatlong dasal ko naman, Panginoon, nais kitang maranasan sa buhay ko. Yung tatlong kahilingan na iyon, yun lang tanging kahilingan na binigkas ko sa Panginoon na hanggang gabi, hanggang umabot ako ng hanggang alas 3 na madaling araw. Alam niyo, pagising ko ng umaga, nung makatulog na ako, para bang nasa langit na ako, yung pakiramdam na first time ko lang naramdaman yun sa buong buhay ko na punong-puno ako ng kagalakan, kasiyahan, kapayapaan na. Ganun pala yung sobrang saya ng pakiramdam na kapag once na tinanggap mo ang ating Panginoon. Yung pala yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat pala tayong ipanganak muli. Na nung kinausap niya si Nicodemo na hindi lahat ng mga Kristiyano kasi na hindi porket na tayo nabutismuhan na, hindi porket na Kristiyano na tayo ganap na ng mga born again. Ang tunay pala na born again talaga na sinasabi ng ating Panginoon nung nagsalita si Juan Bautista na sinasabi niya doon na ang simbolo ng butismo ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Doon mo palang mararanasan talaga yung pagkilos ng Holy Spirit. Ako, nabutismuhan na ako nung bata pa ako pero walang nagbago sa akin, hindi ko naranasan ng Holy Spirit sa buhay ko. Yung talagang mararanasan mo talaga ang Panginoon, yun yung time na nagsisi ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Yung pala yun. Hindi porke na matagal ka na sa pananampalataya, hindi porke nabutismuhan ka na, is andun na yung sapat na masasabi mo na Kristiyano ka na at maliligtas ka na at makakapunta ka na ng langit. Pero hindi pala ganoon. Kala ko ganun kadali na maging isang Kristiyano. Kinakailangan mo muna palang i-accept sa puso mo ang ating Panginoong Jesucristo at pagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan. Nang sa gayon sa iyo talaga yung ganap na Holy Spirit. At ang Holy Spirit mismo ang gaganap sa iyong buhay para tulungan ka niya kung paano ka mamumuhay ng ganap sa pananampalataya. Dahil kung walang Holy Spirit sa buhay kasi natin, hindi natin makakaya mamuhay ng may kabanalan sa Panginoon. Ang Holy Spirit ang ipinangako ng ating Panginoon na kung saan na isusugo niya para sa atin upang tulungan tayo at ipaalala lahat ng mga katuruan binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun, nung gabi na tinanggap ko ang ating Panginoon at nagsisi ako sa kasalanan, pagkagising ko, sobrang saya ko para akong mapupunta na ng langit. Parang pakiramdam ko lumulutang ako sa sobrang saya na hindi ko maipaliwanag na first time ko naranasan sa buong buhay ko na. Sa buong buhay ko kasi na nagsisimba lang ako na wala ang Panginoong Jesucristo. Para bang wala lang. Wala akong nakikinig lang ako ng salita ng Diyos pero hindi tumitino sa puso ko lahat ng mga pinapakinggan ko. Ni wala nga akong pagka-interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero nung tinanggap ko ang Holy Spirit, nung pinatawad ako sa aking mga kasalanan, doon ko na-realize na yung mga pagkakasala ko ay napakalalim na pala. Doon ko na-realize kung gaano ako kamahal ng ating Panginoon. Doon ko naramdaman yung pagmamahal niya nung siya'y pinako sa krus. Kaya nga mga kapatid, wala sa tagal ng pagsamba, wala sa butismo, kundi nandun sa kung paano mo tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo at kung paano mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan. Sa gayon, magiging ganap ka talaga na born again. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti. Tayo ba'y nakapagsisi na sa ating mga kasalanan kung hindi pa natin nararanasan ang Panginoon? Kasi nga tayo mismo, dumaranas tayo ng mga problema, sinasabi natin sa ating sarili na asan kaya ang Panginoon? Pero hindi natin alam na ang tanging kulang lang pala sa atin, yung magsisi tayo sa ating mga kasalanan para kumilos sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, nung time na yun, wala akong trabaho, naghahanap ako ng trabaho, pero walang Diyos sa buhay ko. Pero nung time na in-accept ko ang ating Panginoong Jesucristo at pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan, lumalakad ako na masaya ako, lumalakad ako na alam ko sa sarili ko na hindi na ako nag-iisa. Kaya nga kahit may mga problema ka sa buhay mo, alam mo na malulutas yan kasi nga ramdam mo sa puso mo na kasama mo na ang Panginoon. Ramdam mo na sa puso mo na sinasamahan ka niya saan ka man makarating kahit anong mga problema na meron ka. Alam mo sa harapan ng ating Panginoon na kasama mo siya sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, isang bagay lang masasabi ko kung paano natin mararanasan talaga ng ganap ang ating Panginoong Jesucristo ay yung pagsisihan natin talikdan ng ating mga kasalanan na sa gayon magiging ganap
Sabi nga ng Biblia na ang tunay na binago ng ating Panginoon ay binago siya sa puso't isipan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin lang nun, tayo mismo ay dapat maging malinis sa ating mga puso't isipan. Yan dun yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ina-advise ko para sa inyo, katulad ko na namuhay lang ako mahigit 20 years na wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko, nagsisimba lang ako as a Christian, andun lang. Wala akong pakialam kung ano ba mensahe ng pastor, wala akong pakialam sa lahat na nangyayari sa paligid ko. Hindi ko nararanasan ng Panginoon dahil hindi ako tumatawag sa Kanya, ni hindi ako nagbabasa ng Biblia, ni hindi ako mahawak ng Biblia. Pero nung nagsisi ako sa kasalanan ko, namulat yung mga mata ko. Para bang isang dilim na nagbigay liwanag sa akin. Yung mga mata ko na lumalakad sa dilim, lumalakad ka na parang bulag. Pero ngayon, napakalinaw ng lahat. Nakikita mo yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Nare-realize mo kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay mo. Lahat ng iyan is ipapakita sa iyo ng Panginoon dahil hindi ka na nag-iisa, kasama mo na ang Holy Spirit. Kaya nga sa ating lahat mga kapatid, kung nais po natin maranasan ang ating Panginoon, pagsisihan natin muna ang ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon, sabi niya nga, ako'y kumakatok sa iyong pintuan na pagbuksan mo ko, kapag pinagbuksan mo ko, magkasama tayong kakain at magkasalo tayo sa pagkainan. So, ibig sabihin lang ng ating Panginoon na i-open mo ang puso mo para sa Kanya. Kung ano man yung mga problema mo, pag-usapan ninyo ng ating Panginoon, lahat ng yan sa pangako ng ating Panginoon, lahat ng mga problema mo sa pangalan niya is magkakaroon ng kalutasan. Kaya nga mga kapatid, tumawag kayo sa ating Panginoon kung ano man ang mga kasalanan na meron tayo, kung ano man ang mga kabigatan na meron tayo, unahin mo muna ang pagsisisi sa kasalanan. Salamat po ng marami. May God bless you all mga kapatid. Salamat.